Okay. Mark chapter 2. Nasusunod. Nasusunod ako tayo ng nasusunod. Baka may nagsusunod lang sa labas. Yung ba? Doon sa pagsinan, baka nag-react na doon. Minsan kasi ano lang sa labas. May nagsusunod o may nagsusunod labas. Pasok lahat ng usap. Kaya baka may nagpapakot sa inyo. Napilya ng baka may kotse sa labas na Almera, baka naliliyab na. Wala. Okay, sige po. Sorry pag ganyan, baka minsan din sa labas. May pag nangyayon dyan, pasok lang ako sa pinto. Kaya baka dyan sa kapitbahay, baka naman sa may bahay dito sa may rilis, baka nasusunod na. Sa may tabi ng rilis sa tapat. Kaya nangyari yata yun. Hindi, baka naman nasusunod na sa tapat. Okay? Mark chapter 2, sabi ng Bible in verse 1. Sabi ng Bible dyan, okay, and again, he entered into Capernaum, and after some days, and it was noised that he was in the house. And straightway many gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was done of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken down, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Let me pray. Panginoon, salamat po na maraming pumuli sa umaga. Salamat po. Bigyan po ka ng wisdom at maunawaan po namin ang pag-aaral. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen natin yung sin. Okay, so ito yung story patungkol po sa isang paralisadong tao na hindi na makatayo at wala nang pag-asa sa buhay hanggang dumating yung 4 na magkakaibigan na nagkaroon ng isang pagnanais na madala nila yung taong paralisado na yun sa Panginoon. At ang Panginoon ay nandoon po sa isang bahay at siya po ay nangangaral po ng salita ng Diyos. At sa kanyang pangangaral, maraming mga taong mga chismosa. Chismis lang. Tinitignan. Kaya, yung bahay ay halos mapuno na. Kaya, sabi ng mga tao, sabi nila, punong-puno na. Pero itong 4 na tao ito, hindi sila nawala ng pag-asa. But rather, they increased their faith, they increased their confidence to God, and think something upang itong tao ito madala nila sa Panginoon. Amen? Hindi sila nawalan ng pag-asa. Hindi nila sinayang yung pagkakataon na yun. Because they believe that yung nagtuturo doon sa bahay ay yun lang yung kasagutan upang itong tao ito sa mahabang panahon ay mabigyan ng pag-asa sa kanyang buhay. Na araw-araw, wala nagmamalasakit sa kanya. Araw-araw, nandun yung mga pagano, nandun yung mga pariseyo, nandun yung mga tao, dinadaanan at di man nila maisip na matulungan itong tao ito. Pero salamat sa Panginoon, meron ng 4 na magkakaibigan na nagkaroon ng isang hangarin na madala nila itong tao ito. Kahit makita nila na parang wala ng pag-asa, kahit makita nila na parang imposibleng madala nila sa Panginoon sapagkat marami ng mga taong nagsisiksikan, hindi makadaan sa pinto. Amen? Ang ginawa nila, doon tayo dumaan sa bubong. Ilagay nila, pinakpak nila yung bubong ng may bahay. Amen mga pare? And then doon nila pinadaan, unti-unti, hanggang madala nila sa Panginoon. Amen? Nakatulad din po ni Zacchaeus na gusto niya makita ang Panginoon. Pero dahil siya po ay maliit na tao, at sabi ng Bible, hindi siya makalapit kasi madadagan na siya, masisipa siya, pero hindi siya nawala ng pag-asa. Kasi sa kanyang pagnanais na makita ang Panginoon, umakyat po siya sa puno ng sigamoro. Amen mga kapatid? He increased his faith
he increased his confidence, he increased his trust sa Panginoon. Kaya kung may bumaga sa ating story, ay gusto po ng Panginoon na ituro sa atin how to increase our faith and confidence in God. Amen? Na minsan, marahil yan yung nakakalimutan nating i-increase. Ibig sabihin, palakihin natin yung ating pong pananampalataya, palakihin natin yung ating kumpiyansa sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Na kung saan marahil nawawala na tayo ng pag-asa, marahil nangihina na tayo sa pananampalataya, na marahil yung ating kumpiyansa sa Panginoon ay para bang imposible na. But this moment of time, katulad po ng apat na to, pinakita sa atin how to increase our faith and confidence to God. Amen? In the Bible, there are some character in the Bible na nagpakita ng mga confident, nagpakita ng pagtitiwala sa Panginoon, nagpakita ng mga pananampalataya sa Panginoon. Like Abraham. Amen mga kapatid? Like Abraham, by living poor, by sacrificing Isaiah, by giving Lot the best choice of the land. Yun ang ginawa ni Abraham. Amen? Remember, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Mga kapatid, dalhin mo yung anak mo, si Isaac, doon sa bundok. Tama? At isa-sacrifice mo siya. Hindi alam ng kanyang anak na siya'y papatayin. Hindi alam ni Isaac na siya yung iyahandog. Pero sabi ni Abraham, sa kanyang mga kasama, sabi niya, hintayin niyo ako at ng aking anak dyan sa baba. That's faith. Amen? That's faith. Why? Because the commandment of God to Abraham is to offer Isaac. Papatayin niya dun sa bundok. I-offer niya dun sa bundok. Pero what response Abraham sa kanya pong mga kasama? Sabi niya, hintayin niyo kami. Hintayin niyo ako at ng aking anak sa pagbaba namin. That's faith. Amen mga kapatid? Kaya nga nung siya'y nasa taas, at sabi ng Panginoon, itali mo, nagtanong pa nga si Isaac eh. Sabi niya Isaac, Papa, nasan yung tupa? Kala ko ba mag-aalay tayo dito? Ano sagot ni Abraham? God will provide. Hindi mo ba kaya? God will provide. The Lord will provide. Amen? Tama ko ba mga kapatid? So, nandun si Isaac, nakatali, nilagyan ng mga kahoy-kahoy, and the moment of time na siya po isasaksakin na yung kanyang anak at nakita ng Diyos yung kanyang pananampalataya, and the angel said, stop! Hindi tinulog. At sa kanilang paglingon, bigla may tupa. Yun yung in-offer nila. Amen mga kapatid? Tama ko ba? Also like Job, amen? In his suffering, though he slay me, yet will I trust him. Sabi ni Job, amen? Job chapter 13 verse 15, sabi niya, though he slay me, though pinahirapan ako, though naparusahan ako, though marami akong na-experience, pero magtitiwala pa din ako sa kanya. Amen mga kapatid? Like David, by fighting Goliath, amen? He was just a little boy, and yet, siya yung ginamit ng Panginoon. Amen mga kapatid? Na kung saan, kahit balit siya, ginamit yung slingshot, amen? At sa kanyang pag-release, tinamaan po sa forehead itong si Goliath, at hindi pa natumba, kaya ginawa ng Diyos, binatukan niya si Goliath. Hindi. Tama? Pero makikita po natin, like David, amen? Like King Hezekiah, when facing the Assyrian army, amen? At ganoon din si Hezekiah, isa sa story ni Hezekiah, yung sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya kay propeta, sabi mo kay Hezekiah, mamamatay na siya. Tama po ba mga kapatid? And what Hezekiah did? He was facing the wall and talked to God at pinakita niya sa Diyos, Panginoon, di ba lumakad ako ng matuwid? Di ba Panginoon, ginawa ko ang tama sa iyong harapan? Di ba Panginoon, naging mabuti akong hari? Ano sabi ng Panginoon kay Samuel, balikan mo si Hezekiah, sabihin mo, sinagot ko na yung prayer niya at dadagdagan ko pa ng 14 years. Amen mga kapatid? Peter walking on the water, amen? At marami pa po mga kapatid. At isa na po dito, itong apat na tao ito who let their paralyzed
friend through the road to Jesus Christ. Amen? So, sinubukan nila. Then, nakita nila para bang imposible na kasi marami mga taong nakikisyoso, yung bahay puno na. Pero sabi nila, this is the only chance. Amen mga kapatid? So what they did, they increased their faith. Number one, why do people not trust God? Bakit meron mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos? Bakit meron mga taong hindi buo yung kanilang konfiyansa sa Panginoon? Number one, it is because ungodly friend. Amen? Listen to me. Ungodly friend, mga kapatid, cannot bring you to God, cannot make you a godly person. Amen? Ungodly friends cannot make you a godly person. Kapag ang kaibigan mo mga mundo, hindi ka pwedeng gawin mga Diyos. Amen mga kapatid? Kapag ang kaibigan mo mga bastos, hindi ka pwedeng gawin magalang na tao. Tama po ba? And sometimes, ungodly friends who give wrong information about God, and sometimes for the Bible, amen? Kaya minsan maraming mga taong kapag yung mga kaibigan natin di Kristiyano, mali yung pananaw nila patungkol sa Diyos, mali yung paniniwala nila patungkol sa Diyos, mali yung mga tinuturo nila patungkol sa Diyos. Why? Because they are ungodly. Amen mga kapatid? Kaya ito lagi paalala mga kapatid, there's nothing wrong to have a friend. Pero masamang magkaroon ng kaibigan. But sometimes, we must choose wisely kung sinong kakaibiganin natin. Tama? Baka yung kakaibiganin natin, sila yung magdadala sa atin sa kapamakan. Baka yung mga kakaibiganin natin, sila yung magdadala sa atin sa sirang buhay. Tama mga kapatid? Amen po ba? O, di ba rin dalhin ka sa sirang lupa? Huwag lang sa sirang buhay. Diba? O dito lang, late sa bagong kalsada. Amen? So, ungodly friends. And not only ungodly friends, but also wrong information. What I said, sometimes people teaches people, mga kapatid, about God or false doctrines. Marami po yung yan. Tama? Kaya mga tao hindi nagtitiwala sa Diyos kasi mali yung pananaw sa buhay. Amen? Kapag ang tao, tinuro niya, kailangan magtiwala ng kayamanan ng tao, hindi magtitiwala sa Diyos, magtitiwala sa kayamanan. Kapag ang tao nagturo patungkol na magtiwala sa sarili, ang tao hindi magtitiwala sa sarili, hindi magtitiwala sa Diyos, magtitiwala siya sa sarili niya. Amen? Wrong information about God. And why do people not trust God? Sometimes it is because of fear. Isang takot. Amen? Katulad po ng story, di ba? Yung mga disciples, amen? Sabi ng Panginoon, go into the other side. We will meet there. I will wait you there. We will go there. Amen? And then sabi ng Panginoon, nag-start na mag-journey, maglakbay yung mga disciple niya at ang Panginoon pumunta doon sa bundok para manalangin. Amen? Pero at that time, they were experiencing storms. Tama? And because of that, nawala yung pagtitiwala nila sa Panginoon. Amen? Natakot sila. Pero salamat ng Panginoon ay kahit nag-pray siya, alam niya kung ano nangyayari. Amen? Sinubukan ng mga alagad na makarating doon sa kabilang ibayo without trusting God. But they realized na hindi nila kaya. Tama? And in fact, hindi sila tumawag sa Panginoon, pero ang Panginoon na siya lumapit sa kanila. And because of that moment, nandun na yung fear, nandun na yung takot, amen? Nag-dominant na sa kanila, nag-conquer ang fear sa kanila, and because of that, nandiyan ang Panginoon, tutulungan din sila, and still, hindi nila ma-recognize ang Panginoon. Amen? Kaya sabi ni Pedro, it's a ghost, it's a spirit. Hindi nila ma-recognize ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sometimes, when fear dominant over faith, minsan makakalimutan natin kung ano yung ginawa na ng Panginoon sa atin. Amen? Minsan, hindi na natin ma-recognize in the past ng Panginoon. Marami na palang ginawa sa buhay natin. Amen mga kapatid? Kaya po, ang takot ang siyang kabaliktaran, mga kapatid, ng faith. Tama? Nangiba po yung fear. Amen? Fears of what might happen. Amen? And sometimes people don't come to church fearing they must work on Sunday. Tama? Minsan yung mga tao ayaw magsimba ng linggo kasi takot sa trabaho. Ano mo, kung may pagpalit ng trabaho sa linggo. Ha? Let's take faith.
masusubok ang ating pananampalataya. Amen? And why do people not trust God? Sometimes because of little Bible knowledge. Ibig sabihin, kaunting kaalaman. Alam niyo, pag wala tayong masyadong alam sa Biblia, madali sa atin mawala ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kapag wala tayong enough na kaalaman sa salita ng Diyos, madali sa atin ang mawala ng pag-asa sa Panginoon. Tama po ba? And how to increase our faith and confidence in God. Okay? How to increase our faith and confidence in God. Number one. So simple. Know God better. Amen? Amen mga kapatid? Sabi ng Bible in Psalms chapter 9 verse 10, they that know thy name will put their trust in thee. Kaya sana mga kapatid, the more na tayo po ay, as I said, tumatanda, not only in our physical aspect in life, but also sa ating spiritual life, ay sana lalo natin nalalaman, lalo natin nakikilala ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kasi the more na nakikilala mo ang Panginoon sa buhay mo, mas lalo mo siyang pinagtitiwalaan. The more na nakikilala mo ang Panginoon sa buhay mo, lalo mo pinapalakihan yung pananampalataya sa Panginoon. Amen ba ako rin? Know God better. And not only know God better, but also remembering God's, amen? Remembering God's past goodness. Tama ba ako rin? Subukan yung alalahanin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Sometimes, it will motivate us para lakihan natin yung pananampalataya natin. Amen? Baka maybe, nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Amen? Para nandito tayo sa ganitong pagkakataon na para bang hindi na natin kaya, para bang ang liit na ng pananampalataya natin, na para bang iisipin natin, parang imposible nang mangyari. But listen to me very carefully. Baka yung sitwasyon mo ngayon ay maliit lang, kumpara doon sa dating naranasan mo, na ang laki-laki, pero nalampasan mo, pinagtiwalaan mo ng Diyos, and yet sa ganitong bagay, hindi mo mapagkatiwalaan ng Panginoon. Amen mga kapatid? Listen to me. Sometimes, one of the reasons for us to have a confidence in God and to increase our faith, alalahanin mo yung ginawa na ng Panginoon sa iyo. Huwag mong alalahanin kung yung gagawin pa ng Panginoon. Problema na ng Panginoon yun. Alalahanin mo kung ano yung ginawa na ng Panginoon sa buhay mo. Amen mga kapatid? Baka dito, wala tayong pananampalataya, pero tutusin, meron na pala mga previous scenario, mga previous situation sa buhay natin na mas malaki pa. Pero nagtiwala tayo sa Panginoon natin. Tapos yung sa ganito, maliit lang pala, hindi natin kayo magtiwala sa Panginoon. Amen mga kapatid? So remembering God's past goodness. Amen? Especially to us and answered prayers. Amen? Alam nyo, marami nang, naniniwala ako, marami nang sinagot ng Panginoon sa mga panalangin po natin. Tama? In our church, sometimes, one of the reason para increase ko yung faith ko kasi alam ko marami na sinagot ng Panginoon sa church natin. Tama? Amen mga kapatid? Nakita naman natin paano gumawa ang Panginoon. Amen? Amen mga kapatid? O dati yung piano natin, sira-sira na. Ibig sabihin ay hangin na ito. Tama? Luma na. O, tapos tinapon na. O tapos iniram yung kayagi. O nagamit natin. Pero sabi ko, palitan natin yung piano natin. Bili tayo ng mas maganda-ganda. Yung talagang matibay. Problema, wala tayong pera. Di ba? Kaya sabi ko, tama-tama. Darating si Lister Sherry at sabi ko, pagtuturuan ko sila ng piano. Para pag nagturo sila, sasabihin nila, pangit naman ng piano. Di ba nyo? Ganun naman yan. Amen? O, kaya nga ng pagkatila, sinuggest ko talaga sa ko, magturo kayo ng piano lesson, ang problema ng piano namin, hindi magandang tunog. You better change it. And praise the Lord for that, amen? At tapos, nagulat ko, after 2 weeks, okay, bumili kami. O, bumili sila sa Mall of Asia pa nila binili. O, kaya sabi natin, salamat tayo sa Panginoon, meron tayong bagong piano. Natin, hindi mo sabihin, may pagka-grand piano na siya. O, hindi po yan 5,000, hindi yan 10,000, hindi yan 15, hindi yan 20, hindi yan 25.
Hindi yan 30, hindi yan 35. 36,000 yun. Oh. Mga kapatid? Oh. The point is this, maraming ang sinagot ang Diyos sa prayer natin dito sa church. Tama po ba mga kapatid? Amen? Kaya minsan, yun din po sa buhay natin. Imbis na mawalan tayo ng pagtitiwala, imbis na mawalan tayo ng kumpiyansa sa Panginoon, alalahanin natin na marami nang ginawang Panginoon before sa buhay natin. Amen? And that is the reason para i-increase natin yung faith natin. Amen? Number 3, and also remember and claim God's promises. Claiming God's promises. Amen? Tama po ba mga kapatid? Sapagkat yung mga totoong nananampalataya, yung mga totoong hindi nawawala ng pag-asa sa Diyos, ay yun yung mga taong totoong pinangahawakan ang pangako ng Diyos. Amen mga kapatid? It is because what is the point? You believe in God's promise, but still, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Tama? Naniniwala ka na ito yung pangako ng Diyos, pero hindi mo sinasampalatayanan. Amen mga kapatid? Eh, di ba sabi ng Bible, Matthew chapter 21, verse 22, whatsoever he asks, anong secret? Believe, and you shall receive. Amen? Yes, mga kapatid, you ask, you pray, but if you don't believe, then don't expect na sa bibigay ng Panginoon. That's the key. Lagi, paniwalaan natin. Amen mga kapatid? So claiming God's promises. Sabi ng Bible in Psalms 119 verse 42, I trust in Thy Word. Amen? Pagkiwalaan natin yung mga pangako ng Diyos. Kasi maraming mga pangako ng Diyos, mga kapatid, na kailangan hindi pumapaya. Kung paano siya naging Diyos sa panahon ng lumang tipan, siya Diyos pa din sa panahon natin ngayon. Amen mga kapatid? Hindi siya nagbabago. Pangawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Amen? Not only claiming God's promises, but also commit thy way unto the Lord. Amen? Amen mga kapatid? Commit means ipagkatiwala, ipagpasa Diyos natin. Marahil meron mga bagay sa buhay natin, hindi natin alam saan tayo didiretso. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Marahil hindi natin alam saan papunta yung buhay natin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen? Sabi ng Bible in James, a double mind, mga kapatid, is unstable. A double-minded mind is unstable. Amen? Tama mga kapatid? Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen? Yung lakad natin, yung decision natin, lagi sa Panginoon natin ipagkatiwala. Amen po? For us to increase our faith, matutunan natin lagi. Ano man po yung daan ng buhay natin, sa Diyos tayo magtitiwala. Amen? Sa Diyos tayo magtitiwala. Bakit? Eh, Diyos lang nakakaalam eh. Amen? Not only that, of course, yung kasunod, sabi niya trust in the Lord. Amen? Proverbs chapter 5, 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. And the promise what? And He shall direct thy paths. And so many times, maybe yung paths natin, yung daan natin, hindi pa patuwid. Baka hindi pa tayo talaga nagtitiwala sa Panginoon. It says, trust in the Lord. Put your faith in the Lord. Not a half-hearted, but it says, with all thine heart. Pag titiwala ka, parating puso lang naman. Nagtitiwala ka ba, pero half-hearted na baka half-hearted yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, magtiwala kayo sa akin, dapat buong puso. Amen mga kapatid? Buong puso. Amen? Pagtiwalaan natin, ano man yung ginagawa natin, ano man yung desisyon natin, may lakad ng buhay natin, trabaho natin, ipagkatiwala natin sa everything in our life, pagkakatiwala natin sa Diyos. Tama po ba? Sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 4 verse 10. Amen? Sabi doon, therefore we labor and suffer reproach because we trust in the living God. Amen? Sa Diyos tayo magtitiwala mga kapatid. Now, those things are the reason for us to increase our faith and confidence in God. And
Kung gagawin natin ang mga kapatid, the question is, what are the benefits of trusting God? Ano naman yung benepisyo kung tayo magtitiwala sa Diyos? Ano naman yung maano po natin, magiging benefit natin kapag matutunan natin i-increase yung ating faith o yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Number one, we will realize true riches in eternity. Amen? True riches in eternity. Ibig kong sabihin, the more you are trusting God, the more you are putting you increase your faith to God, you will always realize and recognizing what is the most important thing in this life. Amen? And if you are a Christian, it says the just shall live by faith. Walk by faith and not by sight. Amen? Kasi matututunan natin ngayon na yung mas matimbang ngayon sa buhay natin. Amen? Kaya kung tayo nagtitiwala sa Diyos, magiging matimbang sa atin na yung mga bagay na tunay na kayamanan sa buhay na ito ay hindi yung mga bagay na nakikita ng mata natin. Hindi yung mga bagay na nahahawakan natin. Hindi yung mga bagay na meron sa mundong ito. Kundi yung mga bagay na nandun sa langit. Amen mga kapatid? True riches in eternity. Amen? Kasi the more na ikay nagtitiwala sa Diyos, nag-iimpo ka ng yaman sa langit. The more na i-increase mo yung faith mo, nag-iimpo ka ng kayamanan sa langit. Amen? And those things that are in heaven, those are the real riches. Hindi yung mawawala. Amen mga kapatid? And not only true riches in eternity, but also God brings to pass what you hope for. Amen? Alam nyo, habang magtitiwala daw tayo sa Panginoon, matututunan natin magtiwala lalo ng Diyos ang siya lang ang pag-asa ng buhay mo natin. Na kahit ang pagdaanan natin, dahil magtitiwala ka sa Diyos, siya lang talaga ang pag-asa mo. Amen? Sometimes, as I said, hindi tao ang pag-asa natin. Amen? Tama mga kapatid? Sa gobyerno natin, magulong gobyerno natin yan. Ha? Magulo na nga, pinapagulo pa. Amen mga kapatid? Oo. Ini-impeach pa yung ating vice presidente. Problema na yan. Tama? O, sino dito nang bumoto na? Ha? They're trying their best na impeach yung vice president. Ang problema, wala pa sa panahon. Wala ang problema doon eh. Problema, wala pa sa timing. Kumbaga, hindi pa panahon para magkaroon ng impeachment. Kailangan tapusin muna yung eleksyon, then doon muna magkakaroon. O ngayon, yung iba, masyadong excited. O ngayon, mga tao, lalo namumulat kung sino yung dapat iboto. Mali yung kanilang ambang. Amen mga kapatid? Sa church naman natin, wala naman tayo dito. Naniniwala tayo sa tinatawag natin free will. You have the freedom to vote. Tama? Hindi ko iimbitahan dito si Pego at i-endorse ko. Hindi ko iimbitahan dito si Mayor Rizal para i-endorse ko. Bahala kayo sino i-vote nyo. Basta alam nyo na tingin nyo siya tama para sa inyo, i-vote nyo. Kasi kanya-kanya tayo. Yung tingin mo yung makakabot tama para sa iyo, baka yung isa ibang manok niya. Baka kayo pang magsako. Minsan ganyan na naging reality. Wala namang problema sa mga pumuputo. Sa mga tumatakbo. Ang nag-away-away, yung mga followers ng bawat isa. Diba? Nagsasalita ng hindi maganda, ganyan. Simple lang. Ang gulo. Kaya mga kapatid, ang tao nag-aaral ng pag-asa. Amen? Sa mundo natin, dahil sa gobyerno, wala talaga, mahirap talaga makakita ng pag-asa. Ha? Amen mga kapatid? Oo. Pati yung DepEd, tatanggalan ng budget. O diba? Pati yung PhilHealth, isi-zero budget. O, saan nilalagay? Sa AKAP.
Lalagay sa akap. Sino magiginabang ng akap? Eh di mga senado din, mga senador din, mga nasa posisyon. Di ba? But the point is this, ang pag-asa talaga natin sa Panginoon. Kung ilalagay lang natin yung pag-asa natin sa gobyerno, malulungkot tayo walang araw. Ilalagay natin yung pag-asa natin sa kapwa natin tao, mabibigo tayo. Ang tunay na pag-asa ng tao, ang Panginoon. Amen? Tama po ba mga kapatid? Kaya bahala kasi may buboto ninyo. Basta ako, iboto nyo lang ako. Vice Mayor. Okay ka lang ba? Ha? Vice Mayor eh. Okay ka lang ba? Ano yung Vice Mayor ng Mexico? Si Angelo Eliana? Ano mo niya? Okay ka lang ba? Sumagot yung iba. Okay kami. Okay daw kayo. But anyway, kaya minsan, sa nangyayari nito, mas ako, based my own observation, mas nakikita ko lang talaga sino yung meron talagang malasakit sa bayan ng wala. Amen? Makikita ko lang talaga kung sino yung meron sincere na hindi lang habol yung posisyon, but sincere talaga sa bayan. Amen mga kapatid? Amen. Kasi yung iba talagang politika lang, pera-pera lang. Kaya napakalaki din ang responsibilidad natin. Ipagdasal natin ang ating gobyerno. Amen? Ipagdasal natin. Tama? Na sana ay, alam niyo yung korupsyon, hindi na mawawala yun. Hindi na mawawala yung korupsyon sa gobyerno natin. Alam niyo, naman sabihin, lahat may korupsyon. Tama? Kaya kapag isang bumoto, sinabi, susukpayin ko ang korupsyon. Matagal na kung marami nga ako doon. Yung iba yung namatay na. Hanggang ngayon, may corruption pa din. Tama mga kapatid? Ang kailangan din talaga ng gobyerno natin ang Panginoon. Amen? Amen? Ang pag-asa natin ang Panginoon. Not only that, but also, the benefit of trusting God, kapatid, is pleasing God. Amen? It is because the more you learn how to trust God, the more you learn, and the more you increase your faith to God, lalo kang nagbibigay puri sa Panginoon. Amen? Tama? Lalo kang nagbibigay ng parangalan sa Panginoon. Amen? Not only pleasing God, but also peace. That is the benefit of trusting God. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi ito yung kapayapaan na didepende ka sa material na bagay. Marami akong pera, okay na maayos ng buhay ko. Bibili ko na lahat ng gusto ko, wala na maayos ng buhay ko. Hindi ko ganun kapayapaan sinasabi dito. Amen? Yung kapayapaan dito, yung kahit anong mangyari sa buhay mo, matututunan mo pa rin magtiwala sa Panginoon. Amen? Peace in trouble. Katulad po ni Peter. Tama? When Peter, he was in jail. At sabi ng hari, bukas, pupugutan ka na ng ulo. Alam niyo yung ginawa ni Pedro? Imbis na mag-worry, natulog lang siya ngayon doon. Ito kaya sabihin, bukas pupugutan ka, mga natulog ka. Ha? May mga kapatid? Yung mga kapatid, pero ginawa ni Pedro, natulog siya. Ibig sabihin, it is a sign na alam niya, wala naman ang magagawa. Hindi naman ako makakatakas. Hindi naman ako makakalaban. Pupunta nila ako, nandiyan na yan. Di ba? Kaysa pupunta nila akong bangag yung mukha ko, di matulog na lang ako ng maingay. Ibig sabihin, pinapakita lang, kapatid, yung benefit ng pagtitiwala sa Diyos ay lalo mong natututunan lagi. Ano man ang circumstansya ang meron sa akin, sa Panginoon tayo pagtitiwala. Amen mga kapatid? That is peace. Amen? Peace in trouble. Everything. And benefit of trusting God, kapatid, you will see or seeing God supply our needs. Amen? Makita natin, pag tayo magtitiwala sa Diyos, especially ito, sa panahon na minsan, salat tayo sa buhay, sa panahon na hindi na tayo makapagkape ng 8 beses sa isang araw, magtiwala ka sa Panginoon. Amen mga kapatid? Minsan magiging mo paano pumilos ang Panginoon. Tama? Magiging mo minsan, para bang mamamangha tayo na pagpumilos ang Panginoon. As I said sometimes, kung tayo lang ang titingin na sabihin natin, kulang man kulang.
Amen? Pero sometimes, God's miracle, yung kulang na sinasabi mo, sumusobra ka. Tama? O, namang problema ka sa pagkain, tignan mo hindi ka namamaya. Tama ba, Fred? O, namang problema ka sa kakain mo, tignan mo, hindi ka nga kumapay, tumataba ka eh. Sabi mo, nagkukulang ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? O, yun yung benefit ng pagtitiwala sa Diyos. The more na tayo nagtitiwala sa Diyos, lalo natin nakikita kung paano kumilos sa Diyos to supply our needs. Amen? And not only seeing God supply your needs, but also doing right when it is difficult. Minsan, kapag nandun tayo sa tuition na mahirap, para bang ang hirap gumawa ng tama? Minsan, pag nandun tayo sa sitwasyon na para bang ang dami natin pagsubok, ang hirap ng maisip kung ano yung tamang gawin. Kaya minsan mayroong mga tao, di ba? Marinig natin, pag mayroong problema, sasabihin, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano ko harap yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi nila maiisip kung ano yung tamang gawin. Amen mga kulit? But if you are trusting God, amen, and if you are in a difficult situation, matututunan mo pa rin gawin ito mga tama. What is the right thing to do? So simple. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Just close your eyes and ask the Lord help. Ask the Lord's wisdom. Amen? And to help you how to overcome that kind of battle and tapusin yung situation na meron ka. Amen? Pinangako naman ng Panginoon. That if we are in a difficult situation, we are not fighting alone. Kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo lumalaban mag-isa. Alam niyo po ba yun? Lumalaban tayo kasama ng Panginoon. Pwede naman gawin ng Panginoon na huwag tayong bigyan ng pagsubok. Pwede naman gawin ng Panginoon huwag tayong ipadaan sa mga difficult situations. Pero ang tanong, paano tayo matutunan? Paano tayo lalago? Paano tayo magtitiwala sa Diyos? Amen? Kaya minsan, inaalam ng Diyos yun, pero hindi para iwanan tayo. Para samahan tayo. Para sabihin sa atin, anak, kakayanin natin ito, nandito ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, sasamahan kita hanggang matapos natin. Napakaganda, kasama natin ang Panginoon. Amen mga kapatid? Minsan marami mga taong akala nila, hindi nila nalalampasan kasi sila lang ang lumalaban. Hindi nila kailangan ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So doing right when it is difficult. And the next thing, confidence in God grows. Amen? So the more, the last thing, the benefit of trusting God, matututunan natin lumago sa Panginoon. Kasi naniniwala ko, Maurel, kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, lumalaro tayo. Simple lang yun. Nagtitiwala ka sa Diyos, lalaro ka sa Panginoon. Subukan mo magtiwala sa Panginoon, hindi ka lalaro. Subukan mong hindi i-increase yung faith mo, hindi ka lalaro. Amen? And the worst thing is ang magdodominant sa atin, yung fear natin, yung takot natin. Amen? Yung unbelief natin, yung lack of faith natin. Kaya minsan yun yung ginagamit ng ating kaaway. Mga kapatid, in the point na ikaw ay mananampalataya, and yet, lalayo pa sa Panginoon. Magbabackslide ka, nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng pananampalataya sa Panginoon. Tama po mga kapatid? Nandun na yung unbelief ko, hindi ka na maniniwala sa pangako ng Diyos, hindi ka na maniniwala na ito yung kayang gawin ng Panginoon. But, if you are trusting God and increasing your faith, then you will become mature. Amen po ba? Kasi sa bawat circumstances na meron sa atin, listen to me, lagi meron tinuturo ang Panginoon. Hindi tayo binibigyan ng Diyos para kasi naisip na hindi, gusto ko siyang bigyan ng pagsubok. Hindi, gusto ko siyang bigyan, hindi po. Bawat binibigay ng Panginoon sa atin, meron siyang gusto ituro sa atin. Amen? At sana, kung ano yung ituturo niya sa atin, na nais siyang ituro sa atin, yun yung ma-realize natin sa buhay natin. Upang sa ganun, lalo tayo magtiwala sa Panginoon. Amen mga kapatid? Now, as we close, nakita natin itong story po ng apat.
Nasabi ng Bible dyan, mga kapatid, in Matthew, in Mark, amen? Mark chapter 2. Nasabi ng Bible, when Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, thy son, yung sabi, forgiven is. So, wala na silang choice. Well, it seems that they are hopeless. It seems that they are helpless. But because they want to increase their faith, and they want to increase their trust to the Lord and confident to God, sabi niya, sa bubong natin yung kadaan. Amen? Sa bubong natin yung kadaan. Alam nyo, nakita ko dito, habang ikaw magtitiwala sa Diyos, ipapaunawa ng Diyos kung ano talaga dapat mong gawin. Amen mga kapatid? Habang damo na ikaw magtitiwala sa Diyos, ipapakita ng Diyos kung anong tamang gawin mo para kung ano dapat mong gawin. Nasabi ng Bible, dinala nila doon. And then nasabi ng Bible dito, nung narinig ng mga tao ito, okay, in verse 6, ito mga iskriba, but there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their heart. Verse 7, why did this man speak blasphemies, who can forgive sin but God only? And immediately Jesus received the Spirit that they so reasonably deserved, and said unto them, why reason ye these things in your hearts? Verse 9, whether is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins are forgiven thee, or to say, arise and take thy bed and walk? But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. He said to the sick of the palsy, I say unto thee, arise and take up thy bed and go thy way into the house. And immediately he arose and took up the bed and went forth before them all, insomuch that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw it on this. Ano sabi doon? Passion. So narinig ng mga iskriba yung sinabi ng Panginoon na pinapatawad ko lang yung kasalanan. Amen? Kasi sabi ng Stepano, sinasabi mo, nagsasalita ka ng blasphemy, labag sa paniniwala na ang Diyos lang nagpapatawad at hindi ikaw. Amen mga kapatid? Ano sabi ng Panginoon? Ano ba mas madali? Sabihin sa Kanya na pinatawad siya o tumayo siya at lumakad? Ano mas madali? Ha? Eh di ba mas madali sabihin sa Kanya, pinatawad ka ng iyong mga kasalanan? Amen mga kapatid? And after that, ano sabi ng Bible in verse 12 mga kapatid? Nung nakita ng mga tao nito na tumayo siya, namanga silang lahat at wala pa silang nakita ang katulad ko ng gano'n. Amen mga kapatid? So, this morning, how to increase our faith and confidence in God? So simple. Will you trust God when it is difficult? Or will you panic and fail the test? Amen? Will you trust God when it is difficult? If God put us in a situation that is so difficult, amen? In a situation that there is no hope, in a situation na para bang it is so impossible na malampasan natin, will you still trust in God? Amen? Like Moses, na sila inaamol ni Pharaoh together with his chariots, and yet nandun na sila sa Red Sea. But as sabi po mga kapatid, wala na silang dadaanan. Amen? Dead end na. Pero hindi sila nawala ng pag-asa. Amen mga kapatid? Tinaas na yung kanyang tungkol. At nakikita natin yung dagat. Natin. Amen po mga kapatid? Listen to me. If you think that it seems that there is no way out to go, listen to me. Trust God. And God will make a way. Amen? Will you trust God when it is difficult? Or will you panic and fail the test? Baka yung pinagdadaanan ko sa iyo, baka magsubok lang yan na kailangan mo malampasan. Baka yung nararanasan mo, baka test lang yan na kailangan mo malampasan. Amen mga kapatid? Baka yung pinagdadaanan mo ngayon, baka sinusubok lang ng Panginoon para matutunan mo lalo ka magtiwala sa Kanya at palakin mo lalo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen mga kapatid? E sana ngayong umaga, katulad po ng apat na to, palakin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand up. Let's go to the Lord in prayer as we close. Lahat tayo.
Dalangin namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa panahon na nawalan kami ng pagtitiwala. Sa mga panahon na yung aming pong pananampalataya ay luhi. But Lord, this morning, help us, Lord, to increase our faith. Help us, Lord, to trust you, Panginoon. Habang ating mga ulo, nakatungo, pangamata na kapigit, marahil ang salita ng Diyos ay nangusap po sa atin. Kailangan natin lumapit sa daunahan at tayo po ay tiwala po sa Kanya. At tayo po ay kinausap ng Panginoon, pray. Manalangin tayo. At lumapit sa panahon ng Panginoon, marahil tayo ay sinasabi natin, Panginoon, patawarin niyo po ako. Minsan, madalas, hindi ko na po na-increase yung aking faith. Na yung aking pananampalataya, patitiwala, nangihina. Na yung aking pananampalataya, patitiwala, nawawala na. Na minsan, because of the destruction of this world, minsan, ang dami mga bagay na gumugulo sa isipan ko. Ano yung gagawin ko? Saan ako patutungo? Ano ba yung gusto ko mangyari sa buhay? Ano ba yung direksyon ng aking buhay? Minsan, Panginoon, ang dami mga bagay sa isip ko na hanggang ngayon, naghahanap ako ng kasagutan. Na hanggang ngayon, Panginoon, hindi ko pa rin alam kung saan talaga direksyon ng aking buhay. Pero Panginoon, salamat po sa mensahe. At this moment of time, I realize na kung aking isipin, lalo pala kong gulo. Pero kung aking itong matututunan, ipagkatiwala sa inyo, at pagtitiwala ako sa inyo, Panginoon, alam ko, magiging payapa ako. Bilang panalangin mo, pwede ka lumapit. Pagkatiwala mo sa Panginoon, learn to increase your faith. Learn to increase your confidence to God. Na minsan, we must exercise our faith. At makita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay natin. At makita natin na tayo habang lumalaki, tumatagal sa buhay pananampalataya, lalo natin nakikilala kung sino ang Panginoon sa buhay natin. And sometimes, there are things na minsan hindi natin maintindihan. Sometimes there are some things in our life that it is hard to understand. Minsan, ang hirap ng kasagutan. Yan ay patunay lang na tao lang tayo. Yan ay patunay na limitado tayo. At yan ay patunay na talagang sa Diyos tayo nakakapit. Na sa Diyos tayo magtitiwala. Katulad ng apat, para bang wala ng pag-asa pero nagkaroon sila ng isang desire na dalhin para sa Panginoon. Sana sa atin. Are you still trusting God when it is difficult? Or will you panic and feel this? Baka yung pinaparanas ng Diyos sa'yo ay isang pagsubok lang para lampasan natin. Upang sa ganon, na-exercise yung faith natin na magtitiwala sa Diyos. Panginoon, salamat po ng marami sa paaralan. We thank you for the Word of God that you shared to us this morning. And we pray, Lord God, help us, Lord, to increase our faith and to increase our confidence sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay ka na tinuturi ka namin at tinatagin ang kasama sa pagbuti. Salamat po sa bawat nagsalamat sa unahan at kumapara sa bawat isa sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. And you will now take your seat. Amen. Amen.